Hello mga ka-circle! What's up, what's up? It's me, it's Lynn ng Lynn Circle TV. In this video ay pag-uusapan natin ang tatlong mabilisan at epektibong pamamaraan para malabanan ang nararanasan nating takot ngayong may pandemic, maging ikaw man ay distressed, depressed, at discouraged. Ito ang panalangin ni David when he was distressed, depressed, and discouraged. Tayo ay nasa panahon ngayon na halos araw-araw ay sasakmaling ka ng takot. Nandoon yung takot sa pandemya, nandoon yung takot sa lindol, nandoon yung takot sa krisis o pagkawalan ng trabaho o hanap buhay. Nandoon yung takot sa anumang oras na pagdating ng kalamidad o kawalan. Ang background ng passage na ito ay nang si David ay napadpad sa lugar ng Gath, sa lugar ni Goliath, o siya ay nasa lugar ng kanyang mga kaaway at andoon ang takot niya sa galit ng kanyang mga kaaway. Gaya ng sabi niya, "Ibig akong sakmalin ng aking mga kaaway buong araw." Psalms chapter 56 verse 2. Buong araw ay binabaliktad nila ang aking mga salita. Lahat ng kanilang mga pag-iisip ay laban sa aking ikasasama, ayon sa aklat ng Psalm chapter 56 verse 5. Nangyaring napadpad si David dito sa dahilan din ng pagkatakot niya kay Haring Saul na tumutugi sa kanya. Ang sinasabi sa estropang ito sa aklat ng mga awit, hindi pa tanong na, anong panahon tayo matatakot? Kundi isang deklarasyon na ang pagtitiwala natin ay nasa Panginoon. Tayo man ay nasa harap ng kinatatakutan natin. Note the two opposing words in this stanza, afraid versus trust. Fear versus faith. When you are afraid, you focus on something you fear. But when you trust, you focus on someone you put on your faith in the midst of fear. Remember, our faith in the Lord is the antidote to our fears. Whenever David was afraid, he learned to completely trust the Lord. Ano ang ginawa ni David nang siya ay natatakot? Ano ang ating gagawin sa panahon na tayo ay natatakot? Meron tayong tatlong quick and effective ways or 3 C's para malabanan ang takot na ito. The first C is call on to our merciful God. Be merciful unto me, O God, for man would swallow me up. He fighting daily oppressed me. Si David dito ay nag-apila sa ating Panginoong Diyos. 11 times siyang nabanggit ang Diyos sa pananalangin, ng buong puso niyang tinatawagan ang Diyos sapagkat alam niya na ang lahat ay dahilan sa kahabagan ng Diyos, tayo ay hindi napapahamak. Sa panahon na tayo ay natatakot o nawawala ng pag-asa, ay alalahanin natin ang kahabagan ng Diyos gaya ng ginawa ni Jeremiah sa gitna ng kanyang panaghoy ay kanyang inaalala ang kahabagan at katapatan ng Diyos. Ito ang aking ginugunita sa aking pag-iisip. Kaya't may pag-asa ako. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang iyong pagtatapat. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Ang Panginoon ay mabuti sa kanila na nangaghihintay sa Kanya, sa kaluluwa na humahanap sa Kanya. Pahayag na ito ay matatagpuan sa Lamentations chapter 3 verse 21 up to 25. Sa panahon ng iyong pagkatakot, sino ang iyong unang tinatawagan o tinitiwalaan? The second C is commit to our mighty God, O thou most high, in verse 2. Binanggit dito ni David ang Panginoon bilang kataas-taasang Diyos, na marami man ang bumabagabag sa kanya ay sinasabi niya na ang Panginoong Diyos ang siyang pinakamataas at makapangyarihan sa lahat. Ngunit ikaw, O Panginoon, ay mataas magpakailanman. In Psalms chapter 92 verse 8. At hindi ang problema o krisis sa kanyang buhay ang siyang nangunguna o nagkokontrol sa kanyang buhay. David is saying, I have the Lord on high that fight for me. Or he is saying, my God is bigger than my problem. So don't tell God you have your big problem or your greatest fear, but tell your fear or problem you have a big
God, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? In Psalm chapter 27, verse 1. Kanino mo nga ba inihahabilin o ipinagkakatiwala ang iyong buhay sa panahon na ikaw ay natatakot? The third and the last C is contemplate on our mindful God. Napakagandang isipin na ang Diyos natin, kahit siya ay nasa kaitaasan, siya ay maalalahanin sa kanyang mga anak, at ang Panginoon ay maalalahanin sa pagkalinga at pag-aruga sa atin na kahit nasa gitna tayo ng takot. He is mindful to us. He is mindful in encouraging us through His Word and through His promises to us. In Psalm chapter 56 verse 4, in God I will praise His Word. In Psalm chapter 56 verse 10, in God will I praise His Word, in the Lord will I praise His Word. He is mindful in remembering our problems or even our tears during hardship or crisis in our lives. Psalm chapter 56 verse 8. Thou tellest my wanderings, put thou my tears into thy bottle. Are they not in thy book? He is mindful, giving His favor upon us. In Psalm chapter 56 verse 9, this I know, for God is for me. Psalm chapter 56 verse 12, thy vows are upon me, O God, I will render praises unto thee. He is mindful to deliver us from death and falling. In Psalm chapter 56 verse 13, for thou hast delivered my soul from death. Wilt not thou deliver my foot from falling? Mapalad tayo na may Panginoon tayo na mapag-alala sa atin. Tanong nga sa ating mga sarili patungkol sa kabutihan ng Diyos sa atin ay, ano ang tao upang iyong alalahanin siya at upang iyong dalawin siya? In Psalm chapter 8 verse 4. Pinakamaganda na ginawa ng Diyos ay yung pag-alala niya sa atin na sa kabila na tayo ay makasalanan at napapahamak, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo para abutin o dalawin tayo ng pag-ibig ng Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng buong pagtitiwala sa Kanya at doon sa ginawa niya sa krus para sa ating tiyak na kaligtasan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. In John chapter 3 verse 16. Kaya ang karaniwan na takot ng tao ay siya ay mamamatay or the fear of death at kung saan siya patutungo pagkatapos ng lahat. Subalit napakabuti ng Diyos, ikaw ay binibigyan niya ng pag-asa at katiyakan sa Kanya. Ang sino man sa Kanya'y sumasampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Have you trusted Him as your Savior? Sa panahong ako'y matakot, aking ilalagak ang aking tiwala sa iyo. In Psalm chapter 56 verse 3. Tumawag tayo sa ating mahabaging Diyos. Ipagkatiwala natin ang lahat sa makapangyarihang Diyos. Pagbulay-bulayan natin ang maalalahaning Diyos o ang nag-aalala o nagagabay sa atin sa panahon ng kagipitan at takot sa buhay. That's all mga ka-circle. Kung ikaw, meron ka pang mga katanungan or suggestion, please feel free to comment down below and I'm happy na basahin lahat ng mga suggestions at mga katanungan mo. At kung ngayon mo pa lang napapanood ang mga videos ko, please click the subscribe button and please hit the notification bell also para lagi kang nauuna sa mga bagong uploads ko. That's all mga ka-circle. Thank you for watching and see you in the next video.